beloved Boss Mike Cervera. Oh, eto hong nakawala sa mental. Oh, yan oh. Manatili sila na nasa pwesto. Wala silang pakialam sa paghihirap ng mga... Sabi rito, nakawala sa mental. Pasyente nyo, Dok. Walang ginawa ito kundi manira ng manira, no? Si Sara Duterte, no? Totoo. Wala hong ginawa ito kundi manira ng manira. Diba? Siraan ng siraan si Pangulong Bongbong, ano? Droll Membreno. Buti pa nag-like siya, oh. Sana all nakapag-like. Oh. Janet B. Andong. Oh, walang ginawa ito. Ito po, ay nako. Oh. Ang mensahe niyo sa ating mga kababayan sa gitna po ng mga kaguluhan na nangyayari ngayon, especially sa Senate, sa different institution na ginagamit po ng kasalukuyang administrasyon against the opposition. Nakakalungkot yung nangyayari sa ating bayan dahil may problema na nga tayo sa ekonomiya natin. Dinadagdagan pa ng administrasyon ng problemang politika. Gago talaga to, no, mga kababayan. Galing din mambaliktad, ano? Dinadagdagan daw ng administrasyon ng pamumulitika. Di ba kayo yung namumulitika? Paanong namumulitika ang Pangulo? Wala na nga pahinga-pahinga siya kakatrabaho yung Manong Bongbong namin. Ikaw, anong ginawa mo? Mamulitika, manira ka ng manira. Panay ang tira mo kahit tirang bahala. Tirang bahala, di ba, mga kababayan? Walang ginawa ito eh. Ha? Oh, Belinda Fuller. Walang ginawa ito. Puro paninira ang poki ng inan to. Tuloy. So, kung sana ay tutukan na lang ng administrasyon yung kanilang trabaho para sa taong bayan. Kita nyo mga kababayan, sabi, kung tutukan na lang daw ng administrasyon ang trabaho para sa taong bayan, gaga! Tatanga-tanga, hindi yata ito nanonood ng balita eh. Manood ka ng press briefing ni Atty. Claire Castro. Palibasa, porn yata pinapanood mo eh. Ano ba pinapanood mo, Sarah? Pornhub? Anong palabas doon? Yung yung babae sa babae? Ayop, mga kababayan. Dahil ang lakas ng loob. Eh, ang Pangulong Bongbong eh. Mga kababayan, hindi na nga ho papahinga eh. Sa mga ginagawa, araw-araw meron eh. Ayun o! Ay masasaksihan natin kung paano ginawan ng administrasyon ng ating mahal na Pangulo ang pagbaba ng pundo mismo direkta sa mga local government units. Hindi ba napapanood ni Sara Duterte yan? Hindi mo rin ba napanood yung sinabi ni Isko Moreno ng Maynila? Sobra ang pasasalamat niya kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa tulong na serbisyo sa mga taga Maynila. Hindi pinabayaan ni Pangulong Bongbong ang Maynila. Kailan ka ba naman mapapasalamatan ni Isko? Tapos sasabihin mo, tumutok sa trabaho. Ikaw ang tumutok sa trabaho dahil wala kang nagagawa. Wala kang nagagawa kung hindi mamigay ng sabaw. Mamigay ng butas-butas na trapal. Tama ba mga kababayan? Sira ulong Sara Duterte to. Manang-mana ka sa kinang-inang ama mo. Tingnan nyo yung ama. Ganyan eh. Tingnan nyo. Puro kayabangan, puro katarantaduan. Na inidulo ng mga bobo, tanga at mangmang. Ayan pakinggan nyo. Sa initial report ng Anaga City PNP, pasado alas 10 ng umaga kanina, narinig ni John. Nakita nyo yan? Ayan si Marcoleta. Ito naman si Marcoleta, panot ka na nga. Wala ka na nga natirang buhok. Sinungaling ka pa. Nasaan na yung ginawa nyo rito?
Ano resulta rito? Ikaw, Marcoleta, magsalita ka. Nag-imbestiga, puro ka ganyan. Di ba, no? Wala namang nagagawa. Puro pangako. Tanungin nyo nga kay Marcoleta kung ano na magandang nagawa niya. Sige nga. O, sige, patalinuhan. Kayo. Nakita ko na naman yung pagmumukha niya eh. Patalinuhan nga kayo. Tanungin nyo nga yung sarili nyo. O ako na lang magtatanong sa inyo. Ano na ang natatandaan ninyo na nagawa ni Marcoleta para sa ikabubuti ng bansa? Meron na ba kayong nakita? Meron ba kayong maaalala na mga ginawa ni Marcoleta bukod sa mga pangako? Bukod dito. Saan? Sa kudyaring nag-iimbestiga pero wala namang napatunayan. Itinigil. Bakit? Natakot kay Rodrigo Duterte. Baka hindi na siya bigyan ng piluka. Diba, mga kababayan? Yan yun. Diba? Diba? Oh. Diba? Ay, nako. Oh, ayan oh, ano sabi? Oh, Boss Mike, tricycle operator. Ako mula Lunes hanggang kahapon, namigay ang national government ng bigas sa mga tricycle driver. Paunang 10 kilo. Ang binigay, kabuuan, makukuha ng driver, 60 kilo. Kita nyo? Yan ba yung walang ginagawa na katulad ng sinasabi ni Puki ng Inang Sara? Sige, manang-mana sa ama. Mark Patrick Sinyar, ang tumatayong personal assistant ni Andaya, ang alingaw-ngaw ng isang putok ng baril sa loob ng bahay nito sa Avocado Street, Concepcion Grande, Naga City. Kita nyo mga kababayan na ito ho ay sinasabi ngayon na di umano'y pinapatay daw ni Duterte ito. Dahil daw po sa hindi paghinto sa pag-iimbestiga, dahil daw umano sa di paghinto ni Andaya sa pag-iimbestiga tungkol po dyan sa kay Jokno. Yung Jokno, mga kababayan, yung DBM, mga kababayan, DBM secretary, na naging DBM secretary ni Digong noon. At ngayon, mga kababayan, mukhang tumira ng tres sa pagnanakaw. Nako, mga kababayan. Pagkatapos ito ay na-discover sa kwarto nito ang biktima na may tama ng bala ng baril sa kanyang ulo. Meanwhile, kinaakusahan ni Andaya si Jokno na di umano'y nag-insert o nagsingit ng bilyon-bilyong pisong pondo para sa flood control project sa lalawigan ng Sorsogon kung saan si Gobernador ang palain ng budget secretary. Kita nyo, ito si Jokno. Kalnot. Alam nyo mga kababayan, kinakabahan ako sa mga ganitong itsura eh. Bakit ganito? Para bang etong mga ito, basta ganitong itsura ng mga bumbunan. Person of interest ito. Mukha mga kababayan nito ay may kinalaman din sa pakikipagkutsabaan. Rektahin na natin. Mukhang ito, ayon sa aking pag-aanalisa sa sinasabi ng tagapagsalita ng Malacanang, walang iba kundi si Attorney Claire Castro, mukhang may kinalaman ito sa pakikipagkutsabaan kay Bunuan, kay Saldico, at mukhang ito'y naka-impluensya kay Pangandaman. Alam niyo ho yun, yung Pangandaman, yung babae, yung Mina. Natila ba mga kababayan, ito daw, dalawang ito, ay meron daw pong di umano'y, mayroon daw po silang relasyon. Diba? Grabe, no? Na eto daw huy, nagkukutsabaan. Grabe, no, mga kababayan. Ayon sa ating panaginip.
na ngayon, mga kababayan, ang nasisisi ay ang Pangulong Bongbong. Oh, yung Amina daw at saka eto daw pong si Jokno ay meron daw po silang relation. Oh. Anong relation dyan? Pwede ba yung relasyon na walang bengbangan? Meron bang ganon? Oh, kayo. Kailan kayo nakipagrelasyon ng walang bengbang? Parang hindi naman masarap makipagrelasyon kung walang Diba? Kailangan may mga ungol-ungol. Diba? Kapag may relasyon, masarap yun. Diba? Diba mga kababayan ko? Diyos ko. Oh, umaatikabong kiwal-kiwalan ng mga dilayan. Alam nyo ngayon, ako naiisip ko lang hindi kaya talaga itong si Jokno, itong si Mina Pangandaman, itong si Bunuan, Saldico, Martin Romualdez, itong mga ito ay magkakakutsaba. Ay hindi, isipin yung maigi mga kababayan. Ito ang pahayag ng Budget Secretary ngayong umaga kasunod ng panawagan ng Malacanang kay Congressman Andaya na itigil na ang mga birada kay Jokno. Ngayong hindi na siya House Majority Floor Leader at itinalaga ng Chairman ng House Committee on Appropriation. Narinig niyo yon? Ang Malacanang ni Digong mismo, ang Malacanang ni Digong, nung panahon ni Digong, yung Malacanang ay pinipigilan na daw po sino? Si Andaya, Alicia Duran. Yan si Rolando Andaya, pinapatahimik na. Marcoleta, ayun, tingnan nyo sa taas Marcoleta, ano na? Bakit tahimik ka? Ano alam mo dito? Marcoleta? Diba, no? Grabe, no? Grabe, mga kababayan. Hindi kaya si Marcoleta na naurong ang bayag neto? Nung namatay si Rolando Andaya, naurong ang itlog ni Marcoleta? Para bang ang nangyari, pinategi bambam na si Rolando. Ay, hindi na, no say na ako. No say na ako, bahala na kayo. Hindi kaya ganon, Arnold Lopez? Hindi kaya ganon ang nangyari? Grabe, no? Natakot, mga kababayan. Oo, natakot. Almost one-third of City Leonso's total projects in Catanduanes and Sorsogon, 550 million out of the 1.5 billion found their way to Arimar Construction. Ayan, sabi ni Ai Chang tuloy, ano sabi? Kaya pala sobrang takot ni Panochi sa Duterte. Baka sumunod kay Andaya. Di ba mga kababayan? Sabi ni Peli Saliba. Magulo naman kayo, bastos. Ano ba yung sinasabi mong bastos? Sino ba ang bastos? Sino tinutukoy mong bastos? Baka naman iba yung tinutukoy mong bastos. Ako ba yan? Ako talaga, prangka. Kung kabastusan lang ang pag-uusapan, wala nang tatalo pa kay Digong. Yan. Di ba? Ganun yun. Si Digong at saka si Sara. Di ba? Federico Graboso. Pabati naman dito sa Samar. Marami kaming nanonood. Sabi rito, shout out po kay Federico Graboso na nanonood dyan sa Samar. Nako, mga kababayan. Kita nyo, no, kung saan-saan pumupunta tong live natin. Di ba? Sige na, ito na. Tuloy-tuloy na tayo, mga kababayan. Nako po! Ang galing mo na yan, Boss Mike. Nakakasawa. Our beloved Boss Mike Cervera.